Ayun, so what's up na naman mga kadiskarte. Good day and happy new year po sa inyong lahat. Ayun, thank you very much mga kadiskarte sa inyong always support sa ating channel. So thank you and I hope na huwag kayong magsawa sa papanood ng aking mga video. So meron tayong jitter dito, yung concern ng customer ay yung kanyang parking brake daw hindi gumagana. So checkin natin ngayon to. Ayun, so what's this mga kadiskarte? Yan, so siyempre checkin natin, nandito pa tayo sa parking kasi. So checkin lang natin. Hindi daw gumagana yung kanyang parking brake. So ito yung kanyang parking brake. So electronic kasi siya. Try natin kung hindi ba talaga daw gumagana. Ano siya, reverse? Gumagana naman. Oh. Yan pala yung front ng workshop natin dito sa may Abha. Ayan. Ayan, so ito mga kadiskarte, lumabas na yung kanyang problema after natin na ma-test drive. So panoorin nyo kung anong kanyang problema. So baka isa rin kayo sa nakaka-experience ng mga ganitong kaso. So panoorin nyo. Yan siya mga kadiskarte. Kung napapansin nyo, yung kanyang parking brake ay nag-blink-blink siya. So siyempre check muna natin yung DTC kung ano bang code meron siya. So ito nakikita natin mga kadiskarte after natin na mascan yung kanyang right side parking brake, yung caliper release na failed or actuator stuck open. Lagi nakabukas mga kadiskarte, kaya yung isang side lang yung naka-clamp ng parking brake niya. So yun mga kadiskarte, kahit i-release mo yung brake niya, yung parking brake niya, hindi rin nagre-release yung kabilang side kasi nga nadidetect nung module na open yung sa kabila. Kaya nangyayari na yung customer, nagda-drive siya pero kapit yung gulong, kapit yung kabilang side. Tsaka naramdaman niya daw na wala daw hatak yung kanyang sasakyan. Yan o. Kasi nadidetect kasi ng module na nakabukas sa kabilang side. Kaya yung kabilang side, kung nakasarado siya, kahit anong switch mo, hindi na talaga siya mag-open or mag-close. Pero minsan naman, pag nag-close yung motor doon sa kabila, automatic na yun, nagagana na siya uli. O, tingnan nyo, naka-handbrake yan. Naka-parking brake yan, pero nung ikot sa right side, yung sa kabila, ayun, hindi talaga siya may ikot. Ayun, okay na ngayon, oh. Kanina, naiikot ko siya. Ngayon, ano na siya. Kumakapit na. Tignan ko kayong DTC niya kung anong DTC. Ay, kung ano na, okay na. Ayun. So, tingnan nyo. Na-steady na siya. Kanina, iniikot ko, ayaw. Ay, kanina iniikot ko, maikot lang siya. Try natin uli. Naglolo ko yung kabilang ano niya, kabilang caliper niya, right side. Ngayon okay siya. Loko. Mga kadiskarte, tiningnan ko na rin tong kanyang mga signal dito sa kanyang motor. Pag siniswitch sa taas, both sides mayroon silang parehas na
mga supply. So it means na yung isa talagang right side na caliper ay nagma-malfunction talaga siya. So ito naman ay warranty siya. So hindi natin pwedeng buksan at i-repair. So mangyayari na lang diyan, no, maghihintay tayo ng approval nito ng ating request na right side caliper niya. Kasi minsan gumagana siya, minsan hindi. So tinitingnan ko naman ang connection niya, okay naman lahat. Wala naman akong nakitang problema. Ito mga kadiskarte, tingnan nyo ha. Naka-release ang parking brake niyan pero hindi pa rin gumagana dito. Hindi pa rin siya nagre-release. Dapat nagre-release na yan ngayon. Pero doon sa kabila, bukas. Naka-release ang parking brake doon sa kabila. Bukas at saka close. Parehas na hindi gumagana. Pero minsan naman, gumagana siya. Yan o. Kaya ang customer, ang sabi niya, wala daw hatak sa sasakyan niya, pigil daw. Siyempre kapit na kapit yung kanyang brakes. May tendency pa na masunog yung kanyang brake pads. So tingnan niyo yung cluster niya. Yun, nag-blink-blink din yung indicator dyan sa parking brake niya. So dito sa may switch niya, ganun din. So ibig sabihin niyan, pag nag-blink-blink yan, malfunction yung kanyang electronic parking brake. So either sa kanan or sa kaliwa na nagluloko yung kanyang motor. So ito first time naman na nangyayari dito sa amin. Yung ganitong kaso. Ayun o. Kung mapapansin natin talaga ay napakadelikado talaga siya. Dapat talagang maagapan na ito habang maaga pa. Para hindi na lalaki ang problema. Kasi pag pinabayaan natin to, lalaki ang kanyang problema. Maaring matingga ang sasakyan ng matagal pagka masunog yung kanyang brakes at saka yung kanyang rotor. So hihina kasing brakes yan pagka masusunog na yung rotor at saka brake pads. So yun mga kadiskarte, no choice tayo sa ating dinadiagnose. So kailangan talaga natin palitan ng caliper. Hindi naman kasi natin siya pwedeng buksan dahil warranty siya. So pwede sana nating buksan, baka may naka-stack up lang doon o kailangan ng kung anong repair kailangan. So ito kasi sa warranty kasi kaya hindi natin siya pwedeng buksan kasi mamaya makita ng mga warranty na na-open pala natin o anong ginawa natin, baka ma-void yung kanyang warranty. Kasi ito mga kadiskarte, bago pa lang talaga ito siya. Ilang kilometer pa lang tinakbo. So tingnan niyo yung kilometer niya ha, bata pa talaga to. So yan pa lang yung kilometer niya. Bago pa talaga siya. So hindi natin talaga siya pwedeng bubuksan doon. Pero kung papayagan tayo na i-repair, i-check, so buksan natin yan. So kung nagustuhan mo yung aking video mga kadiskarte, isang comment at isang like naman dyan at subscribe na rin para matulungan nyo rin ako. Thank you and God bless po sa inyong lahat.